So magandang araw, gagawa lang tayo ng video. So itong video na to is another random topic na naman. So bumalik ako dito sa mall kasi nga may binili akong relo. Tapos hindi ko kinuha kasi yung pag-check ko ang daming gasgas sa gilid. So sabi ko order na lang sila na uli ng bago. Okay naman yung mga tao dito, mabilis kausap. Tsaka yung mga puti ganyan, mabilis sila kausap. So yun nga, mapapansin mo rin to ito pag nagmo-mall ka, tapos sabay makikita mo yung mga may itsura talaga. Maaga talaga napapouch. Obserbasyon ko lang to kasi kagaya ngayon, 'di ba? Makikita mo yung mga may itsura talaga. Kasi 'di ba marami simp sa lipunan, 'di ba? May mga simp 80% yan or 75%. So syempre gagawin talaga nila lahat. Maliligaw, libre-libre, panguuto para talaga makuha yung babae na maganda, yung gusto talaga nila. Diba? Ganun yung diskarte. Kaya nga sinasabi nila kung simp ka, actually yung simp nga, kung simp ka na pinapadaan mo sa mga ganyan, serbisyo tsaka pera-pera lang, dadami talaga magiging shota mo niyan. Dadami yung mga shota mo talaga niyan, tsaka pera na lang kung ikaw yung pangalawang simp na talagang nag-stick to one, which is majority. Maraming ang ganyan, 'di ba? 75 sa lipunan yan, yung mga may boyfriend, may girlfriend tsaka yung asawa. Ang strategy pa ng mga yan, 'di ba? Syempre na-meet na nila yung babae nung college or high school, tapos pag graduate ng college bubuntisin na. Minsan nga high school pa lang binubuntis na nila, 'di ba? So ganun strategy ng mga yan. Bubuntisin nila yung babae para ma-lockdown na, 'di ba? Para sabihin, di bali na at least nabuntis ko na, mapupunta na siya sa ibang Yan yung mga simp na strategy. Lalo na kung yung lalaki pangit or average looking yung lalaki. Gagawin talaga niyan, magpapakasimp talaga para doon sa magandang lahi. Na wala namang masama doon kasi equal exchange naman di ba? Dahil nga pangit ka, average. Tapos isushoot mo yung may tsura, di ba? Yung magandang babae, paghihirapan mo talaga. Ganun talaga yung wala talagang patas talaga or sinasabi nila equal. Dahil gusto mo yung babae na maganda, di paghirapan mo talaga. Bigay-bigay ka ng flowers, labas-labas mo, libre-libre mo ng pagkain, gala-gala mo. Which is yun yung gusto ng karamihan ng babae, yung non-sexual attention nga na sinasabi nila, di ba? Yan, pansinin nyo, mag-mall ka. Kasi dito, although dito, okay naman dito sa bansa na to. Kaso ang problema dito, konti talaga yung tao. Kasi 5 million nga lang kami dito. Hindi kagaya sa Pilipinas, 117 million, di ba? 117 million. Tas kasing laki lang din ng New Zealand yung Pilipinas, di ba? So yun yung maobserbahan mo na mga may tsura na pouch na. Tapos mga kaedad ko, 'di ba? Ako nga yung pag na-single ka sa ganitong edad, 39, medyo pahirapan na rin 'yan kasi nga pouch na yung iba. Although nagna-numbers game ako, so far naman yung mga ko, wala naman nagsasabi na may BF sila or Lahat naman ng in-approach ko puro single naman. Pero yun nga, limitado siya, onti lang. Biruin mo, hindi ako consistent na approach Ibig sabihin, pahirapan lang din talaga siya. Kasi nga, konti lang yung yung babae na konti lang talaga yung babae na okay na pwede mong i-approach, di ba? Yung mga karamihan na pouch na. Meron mga boyfriend na. Meron na mga boyfriend tsaka pwede na lang kung trip mo, pwede kang mang-agaw, pero hindi ko advisable yung ganun, yung mga agaw ka. Kasi paano kung super sims yung lalaki na yon, 'di ba? Hindi mangyayari sa iyo niyan, mapapaaway ka pa. Set up ka, 'di ba? Tsaka ito yung mali ng mga lalaki na nangagaw. Kasi nag-i-spend sila ng time dun sa babae ng non-sexual. Ibig sabihin, masyadong matagal nag-overnight, kaya nahuhuli sila.
Eh, dito yung setup dito sa Western, hindi naman ganyan eh. Ang setup kasi dito, kikita lang kayo, magtitirahan, 30 minutes lang, 40 minutes. Yun yung experience ko ganun lang talaga yung setup. Tapos, itong take note, di mo na kailangan palayasin yung babae or sasabihin mo na magsisinungaling ka. Understood na niya yun. Siya na mismo aalis. Siya na mismo aalis, yung babae na mismo. Kaya mas maganda, di ba? Yun yung napansin ko na dito mas open sila sa ganyang sistema kaysa naman sa mag-commit sila dun sa hindi nila gusto, di ba? Pero usually nga yung mga nakaka-F-body ko nga, below rin talaga sa akin, mataba, tapos puro Pinay pa. Wala pa akong natitikman na iba lahi na mga foreigner, puro Pilipino lang. So, pero ang kagandahan lang sa lalaki is marami talagang option. Diba sinasabi nga ni Bugoy niyan na kada minuto may nagiging 18 years old na babae. So, napakarami talaga ng option mo talaga kung lalaki ka. Kasi biruin mo, paglabas mo pa lang ng kalsada ng bahay nyo, wari sa iskinita nyo, may mga nangungupahan. Option na yun eh. Meron din akong experience na ganun, yung flight attendant na pinakuha ko sa katulong namin yung number niya. Kapitbahay ko yun eh. Tapos minessage ko, nakita kami sa Robinson after ng work. Tapos nung umuwi kami, pumunta ako dun sa bahay niya. Kasi nga kapitbahay ko nga, di ba? Tapos nag-ahalika na kami dun. B pa nga yun eh. Virgin pa yung babae na yun eh. Tutuusin eh. Hindi ko lang natira kasi nga walang lugar na pag-aanuhan gagawaan kasi nga yung mama ko ayaw ako magdala ng babae sa bahay kasi mabababoy daw. Yun yung problema ko eh, kaya laging hotel lang dati. Syempre that time unti lang yung 21 pa lang ata ako nun eh. 21 pa lang. Tapos yung ko nun, wala pa akong pera nun. So, hindi ako makakapag-check-in gaano kasi mauubos pera ko. Biruin mo sweldo ko nun, below minimum pa nga eh. 5,000 lang eh. Kung sa 5,000 na yon, so parang sabi ko, check-in ko ba to? Wag na lang. Tsaka yung babae na yun, ang ganda nun, nag-flight attendant yun eh. So, yung babae na yun is, siya, 3 days lang tinagal niya dun sa sa place namin. Kasi nga medyo nahuli na ako magpakuha ng number eh. Although nakikita na niya ako. Tapos parang tinatanong din ako doon sa katulong. Kaya sabi ko, maganda yun ah. Sinabi ng katulong namin, meron maganda dun sa sa dulo. So yun yung ginawa namin na So ganun yung ginawa ko ng na dun sa na yun, yung kapitbahay ko. So yan yung maobserbahan mo parati na karamihan ng mga babae na pouch na. Or kung hindi naman, dito sa mall, super bata ng babae or super tanda. Tapos yung mga kaidaran ko naman na pouch na. So parang wala rin, parang mahihirapan ka. Itong katabi ko, gusto ko nga bigyan ng offer eh. Kasi nga, itong katabi ko may tsura rin naman, in chicken. Ito rin, itong mga matatangkad na babae na dumadaan sa akin. Kaso hindi ko alam kung high school ba to or Wala namang masama kung mag-approach ka, biruin mo. Kasi biruin mo to 39 na ako. Tapos i-approach ko mga 21. Kasi, talaga, wala kang ma-approach na kaidaran ko. Dito sa mall, wala talaga. Kaya karamihan na-approach ko 21, 22. Kasi, sinabi na rin ng ka-buddy ko yan. Sabi ko sa kanya, alam mo, yung mga nakarelasyon ko or kasing edad mo. Kasi sabi niya, common sense naman. Kasi nga, yung age bracket mo, may pamilya at anak na. So, it makes sense nga naman na ganun.
Kaya nga pag nag-30 ka na, pahirapan na eh. Pero sa lalaki, hindi ako naniniwalang pahirapan pa rin. Kasi nga, may kapangyarihan ka eh. May kapangyarihan ka kung lalaki ka eh. Kasi makakapag-approach ka eh, di ba? Kagaya nga na sinampol ko sa inyo, paglabas mo ng kalsada mo, sa iskinita nyo, kuwari may mga renter dyan, pwede mo nang kausapin eh. Tapos iyayain mo na mag-mall eh. Tapos dun, or mismo sa ano nyo, sa iskinita nyo, operan mo ng ganun. Meron akong kapitbahay na ganun eh. Papapogi lang ng papapogi yung ginagawa niya eh. Ino-opera na lang niya yung babae. Actually, pag pogi ka talaga, dapat less effort talaga. Yung pa pala, pagka may itsura ka, di ba, kumari pogi ka na, tapos marami mga babae na tumitingin sa'yo. So, ang gagawin mo dapat, less effort ka talaga. Kasi tutugma siya dun sa itsura mo. Kasi may expectations na sila di ba? Sabi yung expectations nila na, ito pogi to, magkakaroon to ng maraming babae. So, nagkakaroon sila ng expectations. So, kailangan, hindi ka dapat magsisimp, magbibigay ng flower. Although, sinabi ko naman dati, wala namang rule kung pogi ka. Wala namang rule kung pogi ka. Kasi, kahit na mag-sim ka pa dyan, magbigay ka ng bulaklak, sweet pa rin talaga, di ba? Basta wag ka lang nervyusin na. Kasi may mga pogi na, kasi pagka nararamdaman ng babae pag hindi siya tugma, di ba nagpapakasim ka tas pogi, wag ka lang talaga nervyusin. Yung vibe na nervyos. Kasi nasisense talaga nila yan. Kuwari sa boses mo, nanginginig ka, ganyan. Kahit pa pogi ka, rejected ka, promise. Kasi ako, ginagawa ko na yan eh. Basta kailangan wag ka lang talaga nervyusin. Pwede ka magpakasimp, mang uto-uto. Kaya nga, di ba yung mga pogi nang uuto, nagbibigay-bigay ng mga flowers or kung ano-ano. Pero hindi sila ninenervyos. Pero once na ninenervyos ka, patay ka. Pero kung hindi ka ninenervyos, ang isipin lang, parang nang uuto lang tong lalaki na to, pinapakilig ako. Kasi lahat ng gawin mo talaga, kikiligin talaga, kahit nga less effort eh. Kahit nga less effort gawin mo, kikiligin yung babae. Sa totoo lang eh. Kikiligin sila sa less effort mo. Pero pagka ang iiwasan mo lang talaga yung kakabahan ka, ninervyusin ka, tsaka yung boses mo, yung vibe na tinatawag nila. Kasi yung vibe talaga na yun is talagang ano yun, pag once na ganun yung vibe mo, na sense nila, wala na, rejection ka kahit gaano ka pa kapogi. Kasi hindi ka pre-selected, ibig sabihin hindi yung vibe mo, hindi tugma sa itsura mo. Hindi tugma sa itsura mo yung vibe mo, kaya ganun. Kaya yun. Pero ang dami mga naka-civilian dito. Hindi ko lang alam kung high school to eh. Masarap nga i-approach eh. Pero malalaman mo na lang yan pagka tinanong mo mismo, di ba? Yung kanina nga rin eh, yung katabi ko, sayang eh. Kaso gumagawa ako ng video eh. Na ano. Pero yun nga, pagka may gusto ka talaga, shoot mo na talaga. I-approach mo na sila, bigyan mo na ng offer para kung bigyan mo na ng opportunity. Kasi yun lang naman talaga magagawa mo eh. Hindi mo naman makukonvince yung babae na magustuhan ka eh, di ba? Hindi mo naman makukonvince yan kahit ano nung bibigay mo pa ng flowers dyan or tsokolate. Kung hindi ka talaga trip, di ba? Wala rin. Kaya nga maganda, zero tolerance talaga. Zero tolerance talaga sa ano, sa pag-o-offer mo. Hindi mo naman kailangan maging bastos eh. Kuwari nag-offer ka, sabihin mo, gusto kita masolo, gusto kita mabembang, ganyan, mga ganun lang, yung mga word na ano. Tsaka yung tono ng boses mo, hindi dapat mapagmataas or bastos. Kasi alam mo yung tono na bastos, kasi derogatory yung tono na bastos eh. Pero kung yung ganitong tono na respectful, parang ano siya, kahit sabihin mong bembang, hindi siya offensive, di ba? Kuwari sinabi ko, you're sexy as fuck and I want to hook up with you. Ganun lang. So parang respectful pa rin siya, di ba? Dahil sa tono. Pero kung yun talagang loud talaga na aggressive yung boses mo, eh baka kahit pogi ka pa,
Basta na-feel ng babae na dinadown mo siya or binabastos mo siya, puta tatawag ng pulis yan, di ba? Kaya kailangan talaga in alignment eh. Napaka-sensitive talaga ng babae, promise. Kailangan align yan lahat. Tono mo, kilos mo, asta mo. Hindi ka uhaw, hindi ka thirsty, mga ganyan. Para talagang mapapayag mo. Now, hindi mo naman lahat mapapapayag din talaga. Kasi nga, may mga type nga bawat babae, di ba? May type siya na kalbo, may type siya na Although, meron pa rin programming yan, di ba? Yung sinasabi ko dati na nakikita sa TV, yung sinatawag nila na conventional na pogi. Conventional looks na nakikita na pang model, pampabango, sa mga t-shirt. So, yung ganong itsura, conventional tawag dun. So, yun yung parang yun yung tinatawag nilang alpha widow, 'di ba? Alam ko nagawa ko na yung topic na yan, yung alpha widow na yan. Yung alpha widow na yan na parang yan yung Christian Grey na fantasy nila. Although hindi pa nila nami-meet yung lalaki. Pero may fantasy na sila sa utak, yung specific looks, tsaka yung specific na demeanor, yung parang pinoproject ng lalaki kagaya ni Christian Grey, 'di ba? Do sa 50 Shades of Grey. So kailangan expected nila sa ganun lalaki yung dominant, 'di ba? Yung mga buff, mga ganyan, sexy na lalaki tas pogi. Parang perfect talaga, or parang nababasa nila sa Wattpad. So yun yung mga expectations nila. Kasi alam naman talaga ng babae kung simp ka or hindi ka pre-selected eh. Yung sinasabi kasi ni Locario, mag-numbers game ka. Hindi ka talaga yung numbers game, di ba? Kasi maghahanap ka nung babae na gusto ka. Pero ganun pa nga rin, meron tayong mga lalaki talaga na sakop talaga yung dahil sa programming, yung tinatawag natin na conventional looks na nakikita ng mga model sa pabango, yung mga ganyan. Yan yung fantasy ng mga babae. Pero mapipilitan ka pa rin talaga mag numbers game. Kahit nga ako, biruin mo sa totoo, parang 80 na yung 80 na ata, 70 plus na yung mga na-meet ko eh. Kasama na tong pag-approach ko, 'di ba? Ga-approach kasi ako, 'di ba? Tapos nagna-numbers game ako sa kalye. Parang napansin ko rin dito sa bansa na to, parang ang daming babae kaysa lalaki. So para talagang opportunity talaga lalaki, biruin mo. Ang dami, puro babae to, mga naglalakad ng ganito, konti lang lalaki. Kaya siguro uhaw tong mga babae na to, or hindi. Nagkakaroon na to ng mga hookup sa applications, sa mga dating apps, di ba? Dito nga sa mall, kaya naman ako medyo naiilang mag-approach dito. Siguro mga 2 pa lang na-approach ko dito sa mall eh. 2 ba? Teka, 1, 2. Parang 3 pa lang ata. Kasi nga, may mga CCTV, may mga rumorondang security guard. Kung ano-ano. Although wala naman akong ginagawang masama, nagbibigay lang ako ng opportunity. Pero yung programming pa rin sa utak mo, di ba? Hindi mo maiiwasan. Pagka may tumitingin sa'yo, alam mo yung parang nako-conscious ka. Parang yun yung kalabang ko dito sa mall eh. Hindi kagaya sa bus station, sa kalsada. Na Pero napansin ko kahapon, yung nag-approach ako doon sa bus stop. Wala rin naman talagang pakialam yung mga tao sa tutusin eh. Wala naman talaga silang pakialam eh. Kasi may sarili-sarili silang inaatupag din eh, di ba? Tupag sa cellphone, kwentuhan sa katabi nila, mga bills, mga worries nila, di ba? Pasok bukas, assignment, or kung ano pa man yan. So, yun yung mga pinoproblema nila. So, kaya pag nag-approach kayo, huwag kayo matakot. Focus ka lang. Nung una, medyo kinakabahan din talaga ako eh. Hanggang katagalan na eh. Basta ang kailangan lang, consistent lang. Tapos, nagtitweak ka. Yung mga gumagana or hindi. Parang nag-a-adjust ka pa rin. Pero, hindi mo babaguhin yung gusto mo.
ibibigay mo lang yung, sasabihin mo lang yung gusto mo sa way na parang respectful tsaka parang adaptable. Ganun lang yung gagawin mo. Pero hindi mo babaguhin. Kasi ako, wala naman akong binabago. Lagi ko lang sinasabi, get together eh. Tapos pagka, dapat, parang mali nga eh. Parang dapat nga sabihin ko, yung parang sexually attractive siya. Or physically attractive. Tapos may i-highlight ka na body parts niya na gusto mo. Parang gusto ko yung jugs mo. Ibig sabihin ng jugs, di ba yung dodo? Yung joga niya. Parang gusto ko yung joga mo. Tapos yung Coca-Cola mong katawan. Kasi sexy ako dyan. Kaya kailangan mo talagang gumawa ng sexual tension. Yung parang ganyan. Para yung babae kikiligin. Alam ko paano ko nalaman yan. Yung kahubo ko. Narinig niya na nandun kami sa parke, 'di ba? Tapos anong ginagawa niyo ng ng naging ex mo? Wala, lalabas lang kami tapos check-in, tapos magbebembangan. So yun yung sinabi ko. Tapos sabi niya, hindi naman relasyon yun. Sabi kasi hindi niya alam para sa akin relasyon na yun eh, kahit pabembangan pa yun eh. Para sa akin relasyon na yun eh. So nagulat siya. Alam ko yung babae na yun, kaya nga nakipagbubo kasi ganun din ginagawa niya, same kami. 'Di ba? You attract what you like, 'di ba? Ibig sabihin yung kapareho mo. Na-post ko na yan sa Facebook ko eh. You attract what you like. Ibig sabihin ibig sabihin ikaw like kagaya mo. So ma-attract mo yung kagaya mo. You attract what you like. Diba? Parang ganun yung konsepto. Napaka-deep nun, diba? Nasa words din mismo yun. So, yung mga na-attract ko, sasabihin nila, mga promiscuous din. Promiscuous din. Kasi, meron nga nag-comment na meron nga nag-comment, sabi, FB, Filipino Black Pill, puro naman mga pakarat ma-attract mo niyan Hindi naman ako naniniwala na gano'n na puro promiscuous yung ma-attract mo pagka dinadirect mo yung babae. Hindi naman ako naniniwala na gano'n lahat. Kasi usually naman yung mga ganyan ko, pangalawa ako. Ewan ko lang kung sinasabi lang nila yon or pang-anim ako or pang-ilan. So hindi naman nila sinasabi talaga na direkta na kung totoo ba yan, totoo o hindi yung sinasabi nila, di ba? Kaya hindi rin ako naniniwala. Pero napansin ko na meron kasing katrabaho dati na ipag-hook up siya dun sa sa ka-dance partner niya, dun sa kumpanya, ka-dance partner niya sa kumpanya. So doon siya nagpa-devirginize. As in one encounter lang. Meron din akong experience dati, yung babae nagpa-devirginize sa bar, 'di ba? Nakuha ng kaibigan ko kasi yung kaibigan ko nag-gym na dati pa nung college, malaki katawan. So yun yung pang-pull ng mga chicks. Kahit talo sila sa mukha, yung katawan nila binabawi, 'di ba? So, ganun yung So, hindi ka maniniwala na yun, naging ka-LDR ko rin. Nagkaroon yung 15 anyo siya. Nagkaroon siya ng ons, di ba? Nagpa-devirginize din siya doon. 30 na yung lalaki. So, nung ka maniniwala, basta ganito na lang paniwala mo. Walang good girl or bad girl. Good girl siya sa'yo kung gusto ka, kung sexually attracted talaga siya sa'yo. Pero kung hindi siya sexually attracted sa'yo, bad girl siya, di ba? Ganun lang naman yun eh. Meet yan, yung wifey. Pati yung mga mga katrabaho ko, yung mga naging asawa nila na pinagsimpan nila dahil gusto nila sila makauna, di ba? So pinaghirapan nila. Kahit yung mga yan, makatagpo yan ng lalaki na na playboy talaga. O-operan sila ng ganun, tapos at most confident.
yari na, di ba? Di bubuka ka yan. Kaya walang security talaga sa buhay dahil syempre self-interest ng tao talaga mangingibabaw. Paano yung sexual attraction di niya nakukuha dun sa sa asawa niya or boyfriend niya, o di pa bubuka ka yan sa lalaki na confident na pasado sa threshold niya. Ganun lang naman yan eh. Di naman kailangan na talagang poging-pogi na conventional talaga, kasi nga may mugging tayo na tinatawag. Average looking ka, syempre mag mo yung pangit, sub 5. Kung sub 5 ka, mag mo yung sub 3. Ganun lang naman yun eh. Tsaka almost lahat naman na makikita mo sa lipunan, average looking, tsaka mga sub 5, diba? So, parang common na yung ganyan, lagi mo makikita sa lipunan. Kaya parang may mapapaisip ka, oo nga, kaya pala nagko-commit to, kasi alanganin maantay nila yung pogi, di ba? Alanganin mo yung pogi, kailangan din mag-approach ng pogi. Paano low self-esteem yung pogi, kagaya ni Alden Richards, di ba? Wala rin, mababa lang body count nun, 1 lang yung body count nun. Kasi kahit pa pogi ka, hindi talaga gagawa ng yan, babae. Lalo na yung setting sa sa mga ganito, mall, labas ng kanto. Hindi yan. Ang lalapit lang sa'yo na babae sa bar lang, pero hindi pa yan kakausap. Lalapit lang sa'yo ng onte, tapos sasayaw-sayawan ka lang. Ikaw una may kipag-usap, tatanungin mo pangalan. Kasi lumabas kasi kayo, magbar kayo para malaman nyo yung game. Doon talaga malalaman kung makikita mo yung game talaga sa bar. Once na magkaroon ng hookup experience, magbabago na talaga yung pananaw mo. Sabi, tangina, ba't pa ako nanliligaw? Hindi naman umuubra yan. Papatagalin mo pa ng 3 months. Yung iba nga 3 years hindi pa pinapahit eh. Paano ko to si EA, di ba? Si EA de Guzman. Tinagal niya 12 years. Ano yun? Bati-bati lang. Maniwala ako dun. Siguro baka tumitikim rin ng iba yun. O talagang simp lang talaga siya, di ba? O na brainwash ng religion niya. Kasi Christian nata eh. O parang brainwash. Kasi alam mo, ang dami mong masisirang mapapalagpas na opportunity. Tsaka oras na nasasayang sa totoo lang eh. Kung na-brainwash ka na ganyan, kuwari, ito mga maling mindset na lalaki. Na-debunk ko na to. Hindi kailangan ng emotional attachment ng babae para makipag-hook up siya sa'yo or makipagtirahan. Ang kailangan niya lang talaga dyan, sexual attraction or tinatawag nating lust. Yung talagang naglalas siya sa'yo, may burning desire talaga siya sa'yo na naglalas siya sa katawan mo, sa itsura mo, demeanor mo. Sinabi na ni Lucario yan, combination ng behavior tsaka looks yung sexual attraction. Hindi kailangan ng emotional attach. Kasi yung emotional attachment, galing yan sa non-sexual attention na ginagawa mo. Libre-libre, gala-gala, sine-sine, mga ganon. Diyan magkakaroon ng emotional attachment yung babae. Kaya nga kung nakikipag-fubo ka or ons, iiwasan mo yan. Hindi mo tatanungin yung babae about sa past niya, hindi mo siya tatanungin. Tsaka, ba't ka nagtatanong ng past, di ba? Pang weak na lalaki yan, insecure. Hindi mo na kailangan tanungin yan. Kasi pag once na tinanong mo yan sa babae, kakategorize ka na niya sa simp. Or magsisinungaling siya. Kasi nagtanong ka, di ba? Sabihin niya, pangalawa mo lang ako. Or kasi syempre hindi na siya virgin, di ba? So, ang pinaka-safe niya lang sasabihin, pangalawa ka niya. Oo, yun yung pagka nagtatanong ka, kaya hindi mo kailangan magtanong sa babae. Kasi sila na mismo magsisiwalat ng mga kabulastugan nila kung hindi ka nagtatanong. Basta wala kang pakialam talaga sa kanila. Huwag mo tatanungin anong trabaho, anong past niya.
Anong ginagawa niya, anong paborito niya, wala kang tatanungin. Lagi lang i-offer mo, magkita kayo, kumain, dick. Tsaka kung gusto mo ng long-term relasyon is susunod na lang siya sa lahat ng uutos mo. Wala ka nang pakialam sa mga hilig niya. Kasi magkaiba nga kayo, polarity nga, 'di ba? Female siya. Ano ba hilig ng female? Makeup, gala-gala, pagkain. Ikaw, anong gusto mo? Mag-training, mag-chill mag-isa, magbasa, kung ano-ano pa man 'yan, 'di ba? Ganun lang naman gagawin mo kung lalaki kay polarity ka dun sa babae. So, yun yung anuhin nyo. Huwag mong tatanungin yung babae about sa past niya. Tsaka ang rule lang pala ng mga ganyan, yung mga fubo-fubo na yan or ons-ons na yan is huwag mo kikilalanin yung babae, tatanungin yung apelyido, saan siya nakatira. Basta lahat ng mga personal, lagi nyo lang pag-uusapan yung mga ano lang tungkol sa about sa sex lang talaga. About sa sex lang yung pag-uusapan nyo. Hindi ka na magtatanong ng mga kung ano-anong walang kinalaman sa activity na gagawin nyo. Tsaka yung game na sinasabi dyan, pag naipagkita ka sa babae, 30 minutes lang. 30 minutes to 40 minutes, mga ganyan lang. Tapos uuwi na yung babae. Papauwiin mo na or kusa na siyang uuwi dahil alam niya yung scenario na ganun yung ganun yung rule mo So basically pagka nag-offer ka sa una, di ba first impression last, so gagawin mo pag nag-offer ka sa babae, hook up lang talaga, hook up. Tapos yan, kukontakin mo na lang siya paulit-ulit. Nagawa ko yan for 6 years, sa totoo lang Pero may kain yun kumakain din kami sa labas. Kasi nga, wala naman akong bahay, hindi naman akong... Tapos ginagabi na kami yung Siyempre kung mag-check-in ka sa motel, gagabihin ka niyan, di ba? So kumakain na kami nun, tapos mag-check-in, ganyan. Ganun lang ginagawa ko dati. Wala rin ako na live-in. Nakaipon din ako ng pera para makalabas ng bansa. Kasi sabi ko maglilive-in ako para lang sa kantot. Mas tipid pa yung mag-check-in na lang kayo kaysa magbabayad ng bills tapos hati pa kayo ng usually strategy yan ng di ba? Ng mga simp, mga average looking tsaka mga pangit na lalaki na makipag-live-in sa babae kasi gusto nila consistent na bembang everyday. Di nila alam, pag ginawa nila yan, nawawalan sila ng opportunity makapag-spin ng plates. Kasi biruin mo, advantage mo na mag-simp, di ba? Kasi nga sinasabi ko, sa totoo lang, mabilis talaga magkababae. Napakabilis kung simp ka talaga. Kasi ututuin mo lang yung babae. Huwag ka lang kakabahan Actually, wala namang kinakabahan sa panguto Ang nakakakaba yung ginagawa ko, sa totoo lang. Kasi yung ginagawa ko, direkta yan. Sino bang lalaki yung magsasabi na ganyan? Unang meet pa lang sabihin mo, mukhang pawis na pawis ka. Tara, palamig na tayo, check-in na tayo. Wala namang lalaki na gumagawa ng ganyan Sino bang lalaki na gumagawa yan, di ba? Wala naman lalaki na gumagawa gaano yan Yung nagda-direct na yan Tsaka hindi talaga kakabahan yung mga simp, bigay-bigay ng flower. Tapos ang problema kasi doon, parang pinapa-attach mo muna yung babae, emotionally attached. So hindi nag-i-stand yung ikaw mismo. Kasi gumagawa ka pa ng ibang value bukod sa iyo. Yung mismo sa iyo yung magi-stand ka. Parang doon, anong tawag yun? Cope. Anong tawag doon? May word doon may term doon Compensate. Ko-compensate ka, 'di ba? Doon sa kulang mo, compensate. Yun yung word, compensate. So dahil hindi ka naman attractive na lalaki, ko-compensate ka. So kailangan mong emotionally attach muna yung babae para bumuka ka. Hindi nanggagaling sa lust yun tsaka desire Yung ibig sabihin ng physical attraction or sexual attraction na sinasabi ko.
Ang ginagawa mo, emotional attraction. Oh, bubuka ka kayong babae, pero ang problema niyan, pagka dinispatcha mo yung babae, feeling niya, naloko siya, di ba? Mangyayari sa'yo niyan, pucha, drama yan, di ba? Pag nagkaroon ka ng drama, yung babae, guguluguluhin ka, tatawag-tawagan ka. Kung may kotse ka dyan, ikiki niya yung kotse mo. Kung ano-ano pang kabulastugan. Kaya hindi maganda yung ganyan eh. Kaya direct game talaga yung mas maganda eh. Direct game talaga mas maganda eh. Kasi yung direct, at least take it or leave it, diba? Tapos kung ayaw niya, may iba gagawa. Eh sabi ko nga, ang advantage na lalaki pag-approach eh. Biruhin mo paglabas. Wala din palang age limit to. Ang limitasyon mo lang talaga, yung confident mo kung kaya mong mag-approach. Kumari, matanda ka na 50 years old ka or 40 ka. As in, yung programming ng utak mo na sinasabi, tanda ako, bakit ko i-approach yung 21, mga ganyan. 22, 25. Inauburahin mo yung programming mo talaga para talagang makakuha ka ng resulta. Kasi, yan maghihinder ng success mo eh. Yung programming mo, di ba? Actually, sa lahat naman ng aspeto ng buhay, yung programming mo yung maghihinder ng success mo eh. Kasi limitasyon mo yan eh. Ay, di ko kaya to. Paano kung ganito? Parang inuunahan mo na. Sineself-project mo na yung sarili mo, di ba? Yung tawag nila dun eh, self-rejection. Parang i-reject mo na yung sarili mo bago mo pa makamit ng bagong tao. So, yan, burahin nyo na yung lahat ng mga programming nyo para makuha nyo yung gusto nyo, magkababae kayo, kahit 50 ka. Kaya nga sinasabi ko dati, nagyayabang ako na 70. Kahit pa 70 ako, makakakuha ako. Kasi magna-numbers game ka eh. Posibleng ma-zero ka sa numbers game. Sa numbers game, di ka ma-zero nyan. Kasi habang hindi mo nakukuha gusto mo, natututo ka. 'Di ba? Gumagaling ka, nagiging on point yung mouthpiece mo. So paano, yun lang, 37 minutes, peace.